Hi ma'am. Good evening po. Pwede ko bang matanong kung anong pangalan mo? Mary Ann. Mary Ann, taga saan ka? Ako po yung taga-Cavite. Yung asawa ko yung taga Santa Rosa po. Matanong ko, Mary Ann, anong ginagawa mo dito sa Plaza ng Binyan? Napambay lang po na aalis na sa nanan loob. Si ma'am, may pinagdadaanan pala. Ma'am, matanong ko wag po niyong masamain. Bakit po ganyan yung pagsasalita niyo, ma'am? Meron akong inborn connect po. Ma'am, isa pala kayong security guard? Opo, kakaon ko lang po sa trabaho. Dumiretso ako rin po sa Binyan para magsimba, magdasal sa simbahan yung mga problema ko. Are you single or taken na po? Complicated. Ouch. Complicated pala si ma'am. Ba't nasabi mong complicated ka? Nasaan na po ba yung partner mo o yung asawa mo? So ngayon, hindi ko alam kung nasan siya. Umalis siya sa amin. 2 months ago, umalis siya sa amin pagkatapos kong mga anak. So, ilang buwan na po ba kayo naghiwalay ng asawa mo? Siguro po ang officially is 1 month pa lang po. Isang buwan pa lang. Meron po ba kayong mga anak ng asawa mo? Meron po. Ilan po ito? 4. Ang dami to. Tapos iniwan lang po kayo? Opo eh. Pwede ko matanong, ano yung pinaka-reason bakit ka iniwan ng asawa mo? Partner po. Ouch! Reason na naman po to ng third party. Bakit po nagkaroon ng third party at kailan nyo po nalaman na may third party, ma'am? Actually, nalaman ko na may partner ko yung asawa ko nung pagkatapos ko mga anak. Yung partner ko na, buntis na. Buntis na pala yung kinakasama niya. So ikaw, buntis na din noong na nagloko yung asawa mo. Tapos sabi mo is 2 months hiniwalayan ka niya. Is meaning, ma'am, sumama siya dun sa babae niya. Siguro po, kasi di siya nakauwi ng bahay. Bakit mo naman nagawa yun? Iniwan mo si ma'am 2 months pa lang kakapanganak niya. It's meaning, nag-cheat ka na habang buntis pa yung asawa mo. Matanong ko, hindi mo ba pinaglaban tong relationship yung dalawa? Ilang beses ko naman po pinaglaban. Ilang beses ko siyang pinatawad. Kahit na siya yung magpapakakamali. Ako yung nagmamakaawa na ayusin namin yung pamilya namin. Kasi ayaw mong masira yung pamilya nyo, di ba? Gusto mong buo, kaya ikaw na yung nagpakababa sa sarili mo. Oo, nagpakababa ako, nagmakaawa ako sa kanya. Ilang beses. Paano mo nalaman yung pag-cheat sa'yo ng asawa mo? Buntis pa ako, nakita ko po yung picture nila, tapos pinag-prompt ko po siya kung sino yun. Sabi ko sa kanya, sino yan? Sabi na kasamahan niya lang. Sabi na picture lang po yun, wala kong ibig sabihin. Kasamahan niya sa trabaho? Opo. So nagsasama na sila? Siguro po. May balita ka ba sa pagsasama nilang dalawa? Kasi nung last po nung nag-usap po kami sa barangay, ang pinili na po yung babae niya. Sabi na mas mahal na raw yung babae na kaysa sa amin at pamilya na. Ouch! Gano'ng kasakit to, ma'am, para sa'yo? Sobra. Paano hanggang laman ko? Paano hanggang buko? Hindi ko makmaniwalag yung sakit. Ma'am, matanong ko, ma'am, gaano mo siya kamahal? Sobra. Umabot na sa point na nagpakatawa ako sa sarili ko. Binigay ko sa kanya yung lahat. Yung bang inubos ko yung sarili ko. Binigay ko lahat sa kanya. Wala nang naiwan kahit isa sa akin. Ma'am, sa sarili mo ba nag-attempt ka na tapusin na yung buhay mo? Opo, ilang beses na. Sa harap na mismo, nag-attempt ako. Pero parang wala na po sa kanya. No? Kahit nag-attempt ka na tapusin yung buhay mo sa harap niya, parang baliwala pa rin para balikan ka niya. Kumbaga ginibaf niya yung pamilya na binuo yung dalawa. Opo, parang gano'n na po. Ma'am, kamusta na ngayon yung mga anak mo? Naiintindihan ba nila ngayon ito yung nararamdaman mo o yung sitwasyon ng buhay mo? Hindi po nila matanggap. Galit po sila sa papa nila. Gusto nila kausapin ng papa nila pero hindi naman po nagpapakita yung papa nila. Is meaning, ma'am, nagsasama na sila. Meron na din ba silang anak or buntis na ba yung asawa? Buntis na po yung babae. Nung bago ako manganak, nalaman niyang buntis. Kaya siguro po na hindi na siya umuwi nun. Matanong ko, ma'am, kasal na po ba kayong dalawa? Yun nga po, hindi po kami kasal. Pero syempre, 4 kasi yung anak nyo. So, syempre, may karapatan ka dahil malalaki na din yung anak mo, di ba? Sa katulad mo, umaasa ka pa ba na magkabalikan kayo para maging maayos yung pamilya nyo? Sa akin na maasa ako hanggang ngayon. Maasa ko na kahit pa paano maayos namin yung pamilya namin. Pero nung time na pinili na yung babae na, doon pa lang nawalan na ako ng pag-asa na mabubuo yung pamilya namin. Kasi mas pinili na yung kailan lang niya nakilala, kaysa sa amin na pamilya na. Ilang taon na po ba yung pagsasama nyo dati? 11 years na po sana kami ngayong December 24, anniversary po namin. 11 years pinagpalit niya sa 2 months. Ouch.
Mama, sa katulad mo, bakit ka nagpapatuloy sa sarili mo? Kahit sa tingin ko is parang wala ng pag-asa mabuo yung pamilya mo. Sa akin, nagpapakuli na lang ako para sa mga anak ko. Nagpapakuli ko yung buhay ko kasama yung mga anak ko. Ma'am, kailan ka huling umiyak? Araw-araw, walang araw na hindi ako umiiyak. Kasi pinagdarasal ko sa Panginoon na sana maging okay pa kami. Pinatanong ko rin sa Panginoon, bakit? Bakit ang dami-daming tao? Bakit ako pa? Bakit kami pa? Nagdatoy okay naman kami, pero makapagan ko. Hindi ko alam kung bakit. Anong pagkaamali ko? Ma'am, kumusta ka na? Hindi ako okay. Hindi ko alam kung kailan ako magiging okay. Ma'am, sa katulad mo, kailan mo masasabing tama na? Hanggang kaya ko, umaasa ako na umuo yung pamilya namin. Kahit naman din yung mga anak namin, umaasa pa rin na babalik siya. Ouch, sakit na. If ever na mapanood to ng ex-husband mo, yung nang iwan sa'yo, if ever na mapanood niya to, ano yung gusto mong masabi sa kanya? Una sa lahat, mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Mahal na mahal ko ka. Kung mapanood mo man to, sorry kung may pagkakamali man ako. Kung nasaktan man ko ka, may pagkukulang man ako. Sorry. Kung kaya pa natin ayusin mo, pamilya natin, paasa pa rin ako. Andito na kami ng mga anak mo, nag-aantay sa inyo sa bahay na umuwi ka. Pero kung talagang wala na, susubukan kong kalimutan na lang. Susubukan namin ng mga anak ko na kahit wala ka. Mahal na mahal ko namin ng mga bata. Ano yung gusto mong ma-message dun sa kinakasama ng asawa mo? May gusto ka ba sabihin sa kanya? Alam mo naman noong una pa lang na may pamilya yung taong kasama mo ngayon. Alam ko magkasama kayo. Sana lumayo ka na. Ikaw na yung kusang umalis sa relasyon na yun. Kasi may mga bata kang pinapakaan. Sana wala nang katulad mo na handang pakaan yung ibang tao para lang sa pagmamahalan nyo na mali. Kahit saan mo kailan, maling-mali kayo sa ginawa ninyo. Kahit pasabihin ng mali, isa't isa. Sana inisip mo yung mga anak namin. Naapektuhan lalo yung pangatlo ko kasi. Simula nung umalis yung asawa ko, hanggang ngayon may sakit pa rin siya. Hindi ko alam kung ano yung sakit niya. Kahit anong pagsakap ko, bumabalik pa rin yung sakit. Sana naisip mo yan, may mga anak kami. Sana naisip mo na lumayo na lang sa kanya kahit pa sabihin mong mahal mo siya. Sana wala ng taong gumaya sa'yo. Sa totoo, masakit yun. Buo yung pamilya mo 4 yung anak mo. Tapos 2 months pa lang, kakapanganak mo pa lang, hiniwang ka ng asawa mo. Sobrang sakit nun. Kahit sinong tulad ng sitwasyon mo is hindi na kinayanan Napakahirap nun. Siyempre dito sa may advice ko dun sa ex-husband mo, sana kahit papaano sana naisip mo na kung pumasok ka dyan sa ganyang sitwasyon, sana di ba mas pinili mo yung kahit yung 4 na anak mo na lang. Kung nagkaanak ka man dyan sa pangalawa mo, dapat may priority ka. Priority mo talaga dyan yung 4 na anak mo. Sa sitwasyon kasi niya talagang sobrang sakit, sobrang hirap, pero kinakaya niya sa sarili niya na malagpasan yung mga pagsubok na binigay mo, dagok para sa kanya. Napakahirap. Bigyan mo siya ng pagkakataon na mag-uusap kayo. Kung may pagkakataon ka na maayos yung pamilya mo, kausapin mo yung asawa mo. Kasi naasa pa rin siya na kahit niloko mo siya, di ba? Naasa pa rin siya na mabuo yung pamilya mo. Ma'am, sa katulad mo, ano yung gusto mo masabi sa ibang tao para kapulutan ng aral ang naging experience ng buhay mo? Kung magmamahal man kayo, sana huwag niyo ibigay lahat. Huwag niyo ibigay buong buo. Kasi pagka umalis siya sa buhay mo, meron matutira sa inyo kahit 50%. Kasi sa akin walang nakira. Walang nakira kasi binigyan ko lahat sa kanya. Kahit pa yung sarili ko, pinalimutan ko. Huwag ibigay lahat ng buong pagmamahal mo. Sa ngayon ba nagsisisi ka sa nangyari sa buhay mo? Hindi naman po ako nagsisisi. Wala akong pinagsisihan sa buhay ko simula nung nakilala ko siya. Mahal ko siya Saka ang tagal po nung pinagsamahan namin. Naging masaya pa nga po ako kasi nakilala ko siya. Yun nga lang po, hindi na ako pinahalagahan. Handa ka magpakatanga. Opo. Tanga na nga po Tanga na nga po ako. Kasi lahat binigay ko para sa kanya.
gaano ba kahalaga sa'yo yung tiwala sa isa't isa ng relasyon? Sobrang mahalaga po para sa akin. Kasi sa akin, kahit na nung nag-abroad po ako, naiwasan ko sa Pinas, hindi ko nagawa na tumingin sa iba. Inisip ko, pag magloko ako, tumingin ako sa ibang lalaki, masasaktan ko siya. So hindi mo ginawa yung pag-cheat talaga kasi iniisip mo na, di ba, huwag siyang masaktan. Opo, inisip ko kung ano yung mararamdaman niya. Pero sinaktan ka niya. Yun nga po eh, hindi na inisip yung nararamdaman ko. So, syempre, alam naman natin, ilang araw na lang, Pasko na. Paano mo haharap itong Pasko na hindi kayo kumpleto? Siguro po, matutulog na lang kami ng mga anak ko sa araw ng Pasko. Ngayon lang yung Pasko namin na magiging malungkot. Ito yung unang Paskong malungkot ka. Opo, ako kahit nasa abroad po ako, masaya pa rin ako kasi alam ko buo yung pamilya ko eh. Ngayon, hindi na kasi alam ko wasak na yung pamilya ko eh. Wala nang nasasabing pamilya. Ano yung wish mo ngayong Pasko? Mag-heal na lang ako. Wala na yung sakit na nararamdaman ko. Yun na lang po. Yun na lang, Lord, bigay mo sa akin. Kung wala yung nararamdaman ko sa akin. Kung wala yung nararamdaman ko sa akin. Sa ngayon, may papayo ko sa'yo is kayanin mo. Huwag kang susuko para sa apat mong anak. Tignan mo na lang yung sitwasyon ng mga anak mo, lalo ikaw, if ever na sumuko ka, kawawa lalo silang apat. Kasi wala nang titingin sa kanila, kundi na lang yung magulang mo. Kasi hindi mo na sigurado kung, di ba, matitignan pa ng asawa mo kasi hindi na siya nakapokus sa inyo. Nakapokus na siya, alam mo na, di ba, doon sa pangalawa niya. Kaya kahit anong mangyari, huwag na huwag kang susuko sa buhay mo, ha? Diyan sa pinagdadaanan mo, maraming taong makakarelate at maraming tao ang hahangaan ka. Sa kabila ng kapansanan mo, di ba? Proud na proud ang mga taong makakapanood ng video na to. Kaya yun lang yung hiling namin sa'yo. Sana huwag kang sumuko. Lakasan mo pa yung loob mo para sa mga anak mo, ha? Maraming salamat sa istoryang ibinahagi mo kay Stokwa ng Binyan. Di nadhal